King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 437. Void God Realm King. Mga bundok ng isang isla sa walang limitasyong karagatan. Mayroong tatlong hindi maipaliwanag na kapangyarihan na parang tatlong bola ng banal na liwanag na tila pumipigil sa mga Diyos at demonyo dito. Ang gintong kalansay ay napuno ng hangin ng kamatayan, ang babaeng nakadamit ng buwan ay dalisay at banal habang ang itim na hangin ay nakapalibot sa Wicked Path King. Ang tatlong Void God Realm Kings ay tila nilok ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit at isang pressure mula sa kaluluwa ang pumipigil sa mga nabubuhay na nilalang sa malapit. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbago ang screen sa harap ng bundok at lahat ng mga eksperto kabilang ang tatlong hari sa Void God Realm ay nakatitig sa imahe ng isang misteryosong kanyan. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, ang mga ekspresyon ng tatlong Void God Realms ay naging solemna. Binago ng hitsura ng Eye of Heaven ang mga ekspresyon ng tatlong hari at nang dumating si Lutiaini, nagsimulang pasayahin siya ng mga eksperto na naruroon. Gayunpaman, pagkatapos ng labanan sa Eye of Heaven at sa mahimalang kakayahan ng maliit na magnanakaw na pusa, hindi alam kung buhay o patay si Lutiaini at bumaba ang kapaligiran. Ang maliit na pusa na iyon ay may talento na spatial escape. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakataong iyon, nagtago ang pusa sa loob ng interspatial ring ni Lutiaini. Ang gintong kalansay at ang Wicked Path King ay nagkatinginan ng may pagtataka. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang ito ay nasa Void God Realm at may mga hula sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa isang malabong imahe. Nalasan si Lutiaini at hindi alam ang kanyang estado. Ang babaeng nakasuot ng buwan ay nakakunot ang mga kilay na may pag-iingat. Bagamat hindi niya disipulo si Lutiaini, ang talento at potensyal ni Lutiaini ay talagang kabilang sa pinakamataas sa Pure Moon Spiritual Sect. Malaking kawalan para sa sekta kung mawawalan sila ng ganitong henyo. Ang gininto ang kalansay at ang Wicked Path na hari ay nagulat at natutuwa. Sa sagupaan na iyon sa misteryosong kanyan, ang Pure Moon Spiritual Sect ay nawalan ng maraming True Lord ranks at ang mga nasawi sa Moon Demon Palace at Black Cliff Palace ay mas kaunti. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga imahe ng screen ay biglang naging malabo at baluktot. Ruins Treasured Palace. Bulalas ng isang pares ng mga eksperto na naruroon. Ang Ruins Treasured Palace ay eksaktong dumaong kung saan naroon si Zhao Fang. Kaagad na sinundan iyon. Shua. Sina Lutiaini at Li Hong ay pinabalik sa labas ng mundo sa himpapawid sa itaas ng mga bundok. Nagbago ang ekspresyon ng babaeng nakasuot ng buwan nang makita niya sina Lutiaini at Li Hong. Malinaw na ang sitwasyon ng dalawang True Lord ranks ay nakakaramdam pa nga siya ng bahagyang problema. Iligtas mo muna si Tiaini. Bahagyang winawagayway ng babaeng nakasuot ng buwan ang kanyang kamay at bumalot kay Lutiaini ang isang arko ng makinang napilak na liwanag ng buwan. Woo! Napaungol si Lutiaini sa sakit kahit na wala siyang malay. Diretso pagkatapos nito. Isang batang alakdan na kasing laki ng palad ang pinigilan sa isang kinang ng pilak na liwanag ng buwan at dumapo sa kamay ng babae na nakasuot ng buwan. Sino ang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit ng tiyahin ng Diyosa na nakasuot ng buwan para ilabas ang alakdan na nasakal sa lalamunan ni Lutiaini? Ang batang alakdan na ito ay isang bihirang sinaunang pagkakaiba-iba ng hayop. Ang babaeng nakasuot ng buwan ay pinaghigpitan ang batang alakdan pagkatapos ay naglabas ng isang kristal na bote at nagtapon ng isang patak ng likido sa katawan ni Lutiaini. Sacred Spirit Purifying Liquid. Ang gininto ang kalansay at ang Wicked Path King ay bahagyang nalipat. Matapos gamitin ang Sacred Spirit Purifying Liquid, ang lason sa katawan ni Lutiaini ay agad na naalis at nakatakas siya sa banta ng kamatayan. Nang magising si Lutiaini, sinabi niya ng detalyado ang sitwasyon. Kung hindi ako nagkakamali, alam ni Zhao Fang ang oras kung kailan bababa ang Ruins Treasured Palace. Mukhang ang pinakamasamang sitwasyon ang nangyari. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nakapili na ng isang tagapagmana. Ang tagapagmana ay maliwanag na isang tagalabas. Ang mga ekspresyon ng tatlong Void God Realm Kings ay naging mas solemna. Malinaw na hindi si Zhao Fang ang tagapagmana ng Purple Saint Ruins dahil hindi muna siya pumasok sa palasyo at naghintay ng mahabang panahon. Hindi mahirap hulaan na tinutulungan ni Zhao Fang ang tagapagmana ng Ruins at pinagsasama ang kapintasan ng mga guho.
Ang pinakamasamang resulta ay ang Purple Saint Ruins ay maaaring lumipat ng mga may-ari. Hindi naman natin kailangang mag-alala masyado. Kung hindi makapasok ang Inheritor sa Origin Core Realm sa loob ng 10 taon. Kung gayon hindi nila makokontrol ang mga guho. Malalim na sabi ng Golden Skeleton. Pagkatapos ng lahat, ang Purple Saint Ruins ay isang singular na dimensyon at isang True Spirit Realm Cultivator ay hindi ganap na mapino at makontrol ito kahit na sa tulong ng Purple Saint Partial Spirit. Tama, kailangan lang ng ating tatlong sekta na subukan at sayangin ang enerhiya ng Purple Saint Partial Spirit at pagkatapos maubos ang lahat ng enerhiya nito, maaari nating salakayin ang Purple Saint Ruins ng walang anumang kahirapan. Ngumiti ang lalaki ng Wicked Path. Naramdaman na ng tatlong hari ang pagbabago ng Purple Saint Ruins at may sarili silang mga hula na hindi masyadong malayo sa katotohanan. Ang pagkakataon ng isang napakaliit na True Mystic rank na maabot ang Origin Core Realm sa loob ng 10 taon ay napakababa. Kahit si Lutiaini ng aking sekta ay hindi nagawa iyon. Bahagyang ngumiti ang babaeng nakasuot ng buwan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng True Spirit Realm at Origin Core Realm ay parang bangin na naghihiwalay sa langit at lupa. Halimbawa, ang Canopy Great Countries na 8 pangunahing puwersa ay may hindi mabilang na mga eksperto sa True Spirit Realm at ilang True Lord ranks, ngunit kahit na ang isang bansang ganito kalaki ay hindi nakagawa ng Origin Core Realm sa loob ng nakaraang daang taon. Mula dito, makikita ang kahirapan nito. Kahit na sa maalamat na 2-star na sekta, ang bilang ng Origin Core Realms ay kakaunti at ang kapanganakan ng alinman ay karapat-dapat na ipagdiwang. Higit pa rito, hindi tulad ng wala kaming anumang mga bakas din. Kumislap ang mga mata ng Diyos ang nakasuot ng buwan. Ang iba pang 2 hari sa Void God Realm ay lumingon sa tiya ng Diyos ang nakasuot ng buwan. Hindi umimik ang tiya na nakadamit ng buwan at sa halip ay binuhat ang batang alakdan. Kaya ganyan yan. Naunawaan ng gintong kalansay at masamang landas si King. Ang bakas ay ang batang alakdan. Dahil ito ang espiritual na alagang hayop ni Zhao Fang, ang dalawa ay may koneksyon sa pagitan nila. Ang sinaunang variation beast na ito ay palalaihin ng Pure Moon Spiritual Sect. Kung mas malakas ito, mas malakas ang koneksyon nito sa Zhao Fang na iyon. Kapag malakas na ang senses nito, may detect pa natin kung nasaan siya. Sabi ng Diyos ang nakadamit ng buwan at iniligpit ang batang alakdan. Kasabay nito, sa isang eleganteng bulwagan sa loob ng Purple Saint Ruins. Dumating si Zhao Fang at ang mga disipulo ng 3 sekta. Ang mga disipulo ay nag-iingat kay Zhao Fang at hindi siya inatake. Sa katotohanan, pagkatapos ng labanan, si Zhao Fang ay naubos ng maraming enerhiya at hindi nang ahas na gamitin ng labis ang God's Spiritual Eye. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang nagyayelong lawa ay umabot ng hanggang 9 yarda ang lapad at umabot sa isang bottleneck. Naramdaman ni Zhao Fang na kapag ang nagyayelong lawa ay lumampas sa 10 yarda na marka, ang God's Spiritual Eye ay maaaring sumailalim sa isa pang pagbabago at hindi maisip ni Zhao Fang kung anong mga pagbabago ang mangyayari. Shua! Kumalas ang Yin Shadow Cloak at nawala ang figure ni Zhao Fang. Tanging si Zhuang Wonner at isang maliit na bilang ng True Lord ranks ang bahagyang nakakita kung saan nagpunta si Zhao Fang. Kahit na ang Zhao Fang na ito ay hindi gumamit ng kanyang eye bloodline, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa normal na True Lord ranks. Ang mga disipulo ng 3 sekta ay nagpakawala ng hininga. Lahat ay kumilos ayon sa nakikita nilang angkop. Ang mga figure ni Zhuang Wonner ay kumikislap pati na rin siya patungo sa northern exit. Ang target niya ay si Zhao Fang. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay hindi lang dahil sa instinct kundi pati na rin sa pagsusuri niya. Ang pagsunod kay Zhao Fang ay maaaring magresulta sa mga hindi inaasahang benepisyo. Sinusundan ako ng chicks na ito at hindi ako pinapaalis. Wala siyang anumang palatandaan ng anumang layuning pumatay. Lumipat si Zhao Fang sa masalimuot na bulwagan sa pamamagitan ng pagsunod sa mapa ng Purple Saint Treasured Palace ngunit hindi pa rin niya maalis si Zhuang Wonner. Ang lakas ni Zhuang Wonner ay maihahambing kay Ye Yanyo at mas malakas ba siya kaysa sa Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Kung wala ang Wood Spirit Essence Soul, hindi nang ahas si Zhao Fang na gamitin ng sobra ang God's Spiritual Eye at hindi sapat ang kanyang lakas sa pakikipaglaban para matalo siya.
Di nagtagal pagkatapos mawala sina Zhao Feng at Zhuang Wener, pumasok si Ye Yanyo sa Purple Saint Treasured Palace. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga henyo na pumasok sa Purple Saint Treasured Palace. Hindi lang sila mula sa tatlong sekta kundi mga henyo din mula sa ibang mga angkan na nasasakupan ng tatlong sekta. Kahit ang tatlong Void God Realm Kings ay hindi makita ang sitwasyon sa loob ng Purple Saint Treasure Palace. Makalipas ang ilang araw, shua, dalawang henyo mula sa tatlong partido ang lumabas mula sa Purple Saint Treasured Palace. Kapag sila ay pinalabas mula sa Purple Saint Treasured Palace, sila ay lalabas sa mga guho. Ang mga henyong ito ay nagtatampo at nabigo. Ang Ruins Treasured Palace ay nahati sa tatlong palapag. Karamihan sa mga henyo ay gumagalaw lamang sa 10,000 imahe na palapag, na siyang unang palapag. Kung makakahanap sila ng angkop na mana, ang 10,000 Imagery Treasured Palace ay puno rin ng kayamanan. Nangangahulugan ang 10,000 imagery na makakahanap ang sinuman ng angkop na mana. Sa labas ng mundo, sa mga bundok. Shua. Paminsan-minsan, isa o dalawang henyo ang ipapadala. Ang bilang ng mga taong nakapasok sa Ruins Treasured Palace sa pagkakataong ito ay higit sa huling 100 beses dahil sa pagbabago ng Purple Saint Ruins. Ang tatlong hari sa Void God Realm ay mahigpit na nagmamasid sa pagbabago sa Purple Saint Ruins at halos ganap na nakatitiyak na ang Purple Saint Ruins ay may tagapagmana na nagpapadalisay sa espasyong ito. Kapag may lumabas na genius, tatanungin sila ng tatlong Void God Realm King ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita kay Zhao Feng pagkatapos pumasok sa Ruins Treasured Palace. Sa isang kisap mata, 2 buwan na ang lumipas. Matatapos na ang Purple Saint Ruins at karamihan sa mga henyo ng tatlong sekta ay naipadala na. Tanging si Ye Yanyo, Zhuang Wener at isang maliit na bilang ng mga henyo, pati na rin si Zhao Feng, ang hindi pa naipadala. Kung si Zhao Feng ay ipapadala, lilito ba siya sa Tianluo Islands o babalik sa pinanggalingan niya? Biglang may naisip si Tita na nakasuot ng buwan. Pagkatapos ng lahat, ang mga henyo na pumapasok sa Purple Saint Ruins ay lahat ay may kanya-kanyang inheritance token samantalang si Zhao Feng ay wala. Sa puntong ito ng panahon. Sa Azure Flower Continent, Sacred True Dragon Gathering. 2 buwan na ang lumipas at ang paminsan-minsang pagkislap ng liwanag ay lilito sa arena, na kumakatawan sa pagbabalik ng isang henyo. Weng. Sa isang tiyak na pagkakataon, isang sinaunang Azure na pinto ang lumitaw sa mga ulap. Ito ang aura ng Heaven Legacy Inheritance. Bulalas ang siyam na soberano at mga eksperto ng kontinente. Shua. Isang kabataan ang lumabas sa pintuan ng Heaven Legacy Inheritance. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa unang yugto ng True Lord rank. Yu Tianhao. Nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng mga manonood, ngunit ang mga elder ng 10,000 Origin Clan ay may mga pangit na ekspresyon dahil nakapasok na rin si Xin Wuang sa Heaven Legacy Inheritance ngunit ang huli ay hindi lumabas. King of Gods, Kabanata 438. Pagtatapos ng mana. Ang hitsura ni Yu Tianhao ay nakakuha ng atensyon ng buong Sacred True Dragon Gathering. Siya ay pumasok sa pinakaluma at misteryosong Heaven's Legacy Inheritance. Higit pa rito, si Yu Tianhao ay isang kababalaghan na napigilan ang dalawang tuloy-tuloy na Sacred True Dragon Gathering. Walang makakagalaw sa kanyang posisyon at iilan lamang tulad ni Zhao Feng ang may kakayahang labanan siya. Ang pamana ng langit ay talagang karapat-dapat na ipamuhay ayon sa pangalan nito. Sa loob lamang ng maikling 2 buwan, nagtagumpay si Yu Tianhao mula sa pinakamataas na True Mystic rank hanggang sa unang yugto ng True Lord rank. Ang lakas ni Yu Tianhao ay hindi nasusukat at malamang na mas malakas kaysa sa True Lord ranks ng mas matandang henerasyon. Nadama ng mga eksperto sa matatandang henerasyon ang matinding pagbabago sa aura ni Yu Tianhao. Ang mga mata ni Yu Tianhao ay maliwanag at tila namumukod tangi sa kalangitan. Ang malakas na layunin mula sa kanya ay naging dahilan upang hindi makatingin sa kanya ng diretso ang ibang True Lord ranks. Ang siyam na sovereigns ng Sacred Alliance ay umaasang tumingin kay Yu Tianhao. Kahit na ang mga sovereign na ito ay walang masyadong pagkakataon na makapasok sa Heaven's Legacy Inheritance noong panahon nila.
Napigilan na ni Tianhao ang kanyang cultivation bago ang Sacred True Dragon Gathering kaya isang maliit na sorpresa lang para sa kanya na naabot niya ang maagang yugto ng True Lord rank. Ngumiti si Sovereign Yu Xingchen at umilo sa harap ni Yu Tianhao. Ang pag-unlad na ito sa cultivation ay hindi maihahambing sa ngunit ang isang taong makapasok sa Heaven's Legacy Inheritance ay malinaw na hindi maaaring maging normal. Tianhao, napakalaking kapalaran na para sa iyo na makabalik ng ligtas mula sa Heaven's Legacy Inheritance. Ano pang benepisyo ang nakuha mo? Pinapahalagahan ni Yu Xingchen ang mga gantimpala ni Yu Tianhao. Mayroong 3 pangunahing gantimpala na maaaring makuha ng isa mula sa pagbabalik mula sa mga mana. Ang una ay isang kasanayan sa pamana na mula sa isang tiyak na pamana o eksperto. Ang pangalawa ay mga armas at mapagkukunan na maaaring wala na sa Azure Flower Continent. Ang ikatlo ay mga kakaibang pagtatagpo na maaaring magpapataas ng lakas, talento at paglilinang ng isang tao. Weng. Matapos sabihin ito ay isang misteryosong ambon ang pinakawalan mula sa Sovereign Yu Xingchen na bumalot kay Yu Tianhao at sa kanyang sarili. Sa ilalim ng mahiwagang liwanag na ito maging ang ibang mga soberano ay nahirapang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Nakita lamang ng mga nanonood si Yu Tianhao na nakikipag-usap sa kanyang ama ngunit maging ang kanilang mga figure ay malabo. Gayunpaman, ang kagalakan sa bawat oras sa mukha ni Sovereign Yu Xingchen ay nagpatiyak sa iba na si Yu Tianhao ay nakatanggap ng maraming benepisyo mula sa Heaven's Legacy Inheritance. Sa tuwing bababa ang Heaven's Legacy Inheritance, magbabago ang sitwasyon ng kontinente. Ang matagumpay na makabalik mula sa Heaven's Legacy Inheritance ay maaaring magbigay daan kay Yu Tianhao na isulat ang isang stroke sa mga aklat ng kasaysayan. Ang bronze skin na Giant Deputy Palace Lord ay may papuri at inaasahan sa kanyang mukha. So. Sa sandaling ito, maraming figure mula sa 10,000 Origin Clan ang sumalubong kay Yu Xingchen at sa kumpanya. Bumagsak ang ekspresyon ni Yu Xingchen at isang malaking aura ang lumabas mula sa kanya na naging dahilan upang hindi makahinga ang mga eksperto sa True Lord rank ng 10,000 Origin Clan. Sovereign, please calm down. Kami ay mga elder mula sa 10,000 Origin Clan ng Northern Continent at gustong magtanong kay Yu Tianhao. Magalang na sabi ng isang half-step na Origin Core Realm expert. 10,000 Origin Clan. Bahagyang sinabi ni Yu Xingchen ang mga salitang ito at naramdaman niyang medyo pamilyar ang pangalang ito at lumambot ang kanyang ekspresyon na para bang naalala niya ang isang dating eksperto ng angkan na ito. Ang katayuan ng 10,000 Origin Clan ay nasa ibaba lamang ng Heavenly Yuan Clan sa Northern Continent. Nang hindi man lang nag-iisip, maaaring hulaan ni Yu Xingchen at Yu Tianhao na gustong malaman ng 10,000 Origin Clan ang kinaroroonan ni Xin Wuang. Ang isa pang taong nakapasok sa Heaven's Legacy Inheritance ay si Xin Wuang. Isang beses ko lang nakita si Xin Wuang sa mana at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Sabi ni Yu Tianhao. Nakipag-sparring siya kay Xin Wuang noon at ang huli ay nakaramdam ng misteryoso. Ang tanging bagay ay ang mga henyo na nakapasok sa Heaven's Legacy Inheritance ay hindi limitado sa Azure Flower Continent at maaaring mula sa labas ng mundo. Nang marinig ang tugon ni Yu Tianhao, ang mga ekspresyon ng mga matatanda ng 10,000 Origin Clan ay madilim. Kung hindi lumabas ang mga pumasok sa mana, malamang na may aksidente. Si Xin Wuang ay malamang na nahulog. Walang pinigil si Yu Tianhao. Ang mga ekspresyon ng mga mula sa 10,000 Origin Clan ay naging mas pangit at napuno ng pagkatalo. Ngunit sa pagkakaalam ko, may isa pang maliit na posibilidad. Ang mga henyo na pumapasok sa Heaven's Legacy Inheritance ay may kaunting pagkakataon na makapasok sa mas mataas na ranggo na Heaven's Legacy Branch Inheritance. Mabagal na sabi ni Yu Tianhao. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay nahati sa hindi mabilang na mga mana na nahulog sa bawat piraso ng lupa. Siyempre, ang pagkakataon na napag-usapan ni Yu Tianhao ay napakaliit at lumitaw lamang sa mga alamat. Kahit papaano sa kasaysayan ng Azure Flower Continent, hindi pa ito nangyari noon. Ang mga matatanda ng 10,000 Origin Clan ay bahagyang umaasa ngunit halatang walang gaanong pag-asa at naiwan silang talunan. Sa Sacred True Dragon Gathering. Sa loob ng 2 buwan, ang mga henyo ng True Dragon ay bumalik mula sa mga mana.
isang bahagi lamang ng mga henyo ang bumalik mula sa parehong mga mana. Ang iba ay naaksidente doon. Sa humigit kumulang 2.5 buwan, ang napakahusay na mga kamangha-manghang henyo na sina Shi Chengtian, Goddess Bingwei, Tantay Lanyo ay lumitaw lahat at umunlad ng maayos. Kabilang sa kanila si Goddess Bingwei ay nakapasok sa True Lord rank at ang kanyang pag-unlad ay mas mababa lamang kay Yu Tianhao. Ang Heaven's Legacy Inheritance at Mystic Eyes Inheritance ay natapos na. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Kang Yuyu mula sa Seven Sword Inheritance na may matinding hangin. Ang kanyang cultivation ay papalapit na sa True Lord rank at ang kanyang sword intent ay nakadama pa ng pressure sa ibang True Lord ranks. Sa mga talaan ng Azure Flower Continent, ang Seven Sword Inheritance ay nireranggo lamang sa ibaba ng Heaven's Legacy Inheritance at ang Sword Saint Ye Wuxi ay pumasok dito. Pagkalipas ng humigit kumulang 3 buwan, ang lahat ng mga mana na konektado sa Azure Flower Continent ay natapos na. Humigit kumulang kalahati ng mga henyo ang bumalik kasama sina Prince Jin, Wang Xiaoguai, Tian Yunji at iba pa mula sa Canopy Great Country. Gayunpaman, hindi na nakabalik sina Zhao Feng at Liu Qingxen. Sa isang sulok ng Sacred True Dragon Gathering the Flooding Lake City, nakakunot ang mga kilay at puno ng pag-aalala. Ang inheritance na pinasok ni Liu Qingxen ay hindi isang major inheritance kundi isang kakaibang Sky Saint Qin inheritance na napakabihirang. Siya lang ang nag-iisang mula sa Sacred True Dragon Gathering na pumasok sa pamana na ito. Si Liu Qingxen ay hindi namumukod tangi sa daang True Dragon henyo kaya hindi siya pinansin ng mga sovereigns ng Sacred Alliance. Siya ay malamang na dinapuan ng kamalasan. Halos lahat ng mga mana ay natapos na. Gayunpaman, ang hindi kilalang mana na pinasok ni na Zhao Feng at Zhao Yufei ay wala pa ring palatandaan ng anumang balita. Ang mga sovereigns ng Sacred Alliance ay nagbigay ng lubos na kahalagahan dito. Ang hindi kilalang mana na pinasok ng dalawa ay halatang mas mataas ang ranggo kaysa sa Heaven's Legacy Branch Inheritance. Gayunpaman, halos 3 buwan na ang lumipas at hindi pa bumabalik sina Zhao Feng at Zhao Yufei. Sa bloodline ng mata ni Zhao Feng, ang kanyang kakayahang mabuhay ay dapat na napakataas. Nagsimulang magtalakayan ang mga soberano. Si Zhao Feng ay ang King of Black Horses sa Sacred True Dragon Gathering na ito at isang bagong napakahusay na kababalaghan. Gayunpaman, ang haring itim na kabayong ito ay hindi bumalik mula sa hindi kilalang mana pagkalipas ng napakatagal na panahon. Zhao Feng, dito na ba nagtatapos ang himala mo? Bulong ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Nasaksihan niya ang paglaki at pagbangon ni Zhao Feng. Hindi siya naniniwala na si Zhao Feng ay madaling mamamatay. Maging ang mga sovereign ay naniniwala sa kakayahan ni Zhao Feng na mabuhay. Kahit na si Zhao Feng na may God's Spiritual Eye ay maaaring hindi matalo si Yu Tianhao sa isang laban, ang kanyang survival instincts ay tiyak na mas malakas. Sa 5 napakahusay na kababalaghan, si Zhao Feng lang ang hindi nakabalik. Ang mga sovereigns ng Sacred Alliance at mga eksperto ng kontinente ay nagmamalasakit dito. Mukhang ang Zhao Feng na ito ay isang panandaliang bituin na kumislap sa kasaysayan ng kontinenteng ito. Bahagyang napabuntong hininga ang mga dalubhasa sa nakatatandang henerasyon. Nasaksihan nila ang napakaraming pagtaas at pagbaba at nakitang maraming mahuhusay na henyo ang bumagsak. Sa paglipas ng panahon, paunti-unti na rin ang natitira sa Sacred True Dragon Gathering. Ang masikip na piging ilang buwan na ang nakalipas ay nagsimulang lumamig. Sa dulo ay iilan lamang tulad ng Flooding Lake City Lord, Iron Blood Religion Deputy Patriarch at kumpanya ang hindi umalis. Hindi pa nakabalik sina Zhao Feng, Liu Qingxen at Xin Wuang. Mukhang nakatagpo din ng kamalasan si Yufei. Bumantong hininga ang upper echelon ng Heavenly Yuan clan. Paano ito posible? Si Yufei ang may maalamat na bloodline ng 10,000 ancient races. Ang Sovereign Beiyan daw mula sa Heavenly Yuan clan ay napuno ng hindi paniniwala. Siya ang Panginoon ni Zhao Yufei at umaasa at may tiwala sa kanyang mga disipulo at itinatago ang lihim sa puso. Gayunpaman, matapos ang napakatagal na panahon ang Sacred True Dragon Gathering ay natapos na ngunit hindi pa nakabalik si Zhao Yufei. Grand Elder, natapos na ang Sacred True Dragon Gathering. Pwede ko bang itanong kung kailan ka babalik?
Magalang na tanong ng isang kalahating hakbang na Origin Core Realm Elder mula sa Heavenly Yuan Clan. Maaari kang bumalik muna. Maghihintay pa ako ng ilang araw. Ipinikit ni Bian daw ang kanyang mga mata at iwinagayway ang kanyang kamay. Sa mga mula sa Heavenly Yuan Clan, may sasabihin sana si Mo Tianyi ngunit bumuntong hininga sa kanyang puso. Zhou Feng, Sister Yufei, hindi ko akalain na pareho kayong mawawala sa hindi kilalang mana na ito. Hanggang ngayon, walang naniniwala na babalik si Zhou Feng o Zhou Yufei. Naunawaan ng Azure Flower Continent ang Heaven's Legacy Inheritance at Seven Sword Inheritance sa isang tiyak na antas ngunit walang nakakaalam kung gaano kadelikado ang mana na pinasok ni na Zhou Feng at Zhou Yufei. Beyond thou Sovereign, ikinalulungkot ko ang iyong mga pagkatalo. Ang isa sa mga soberano ay umiling. Deputy Patriarch, kailan tayo babalik sa dakilang bansa? Malamang na kay Zhou Feng na iyon. Tanong ng isang tagapagtanggol ng Iron Blood Religion. Maghintay pa tayo ng 3 araw. King of Gods, Kabanata 439. Emperor Inheritance. Maghintay pa tayo ng 3 araw. Paus at malalim ang tinig ni Timo na may kulay dugong buhok habang pinagmamasdan ang sinaunang arena. Ang sinaunang arena ay patay na tahimik at ang mga kahanga-hangang estatwa ng bato ay nakatulog ng mahimbing. Ang invisible mental energy power ay nawala. Bukod kay Timo, hindi rin umalis ang Flooding Lake City Lord. Ang Grand Elder ng Heavenly Yuan Clan na Beyond thou Sovereign ay nakapikit at napabuntong hininga. Mahigit kalahati ng mga sovereigns ng Sacred Alliance ay umalis at tinatalakay kung paano haharapin ang Scarlet Moon Demonic Religion. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Humigit kumulang kalahati ng daang True Dragon Henyo ang bumalik at si Xin Wuang na pumasok sa Heaven's Legacy Inheritance, sina Zhou Feng at Zhou Yufei na pumasok sa hindi kilalang mana at si Liu Qingxen na pumasok sa Sky Saint Qin Inheritance ay hindi nagpakita. Tara na, nanghihinayang at nananabik si Timo sa kanyang paglisan sa sinaunang arena. Isinara ng Sacred Alliance ang mga pinto ng sinaunang arena at sinabi sa lahat na umalis. Ang pinakamaluwalhating Sacred True Dragon Gathering ay natapos na. Marahil ay may mga taong babanggitin ang kaluwalhatian ng Sacred True Dragon Gathering na ito ngunit mas malamang na ito ay makalimutan sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, natapos na nga ba ang lahat ng ito? Sa isang sinaunang, malamig na bulwagan sa isang malayong spatial na dimensyon. Kitang-kita sa isang sinaunang at malamig na bulwagan ang mga punit-punit at pagod na mga estatwa ng bato at mga tapyas na bato, na parabang kumakatawan sa mga alamat na dati nitong hawak. Mayroong humigit kumulang 100 mga estatwa at tabletang bato at lahat ng mga ito ay naglalaman ng mga aura na katulad ng mga estatwa ng bato sa sinaunang arena ngunit mas makatotohanan. Sa isang tiyak na lugar sa harap ng isang 10 yarda ang taas na estatwa ng bato. Ang rebeltong bato na ito ay isang demon girl na may pares ng mga pakpak ng demonyo. May madilim na itim na buwan sa noo nito at pinalibutan ito ng itim na apoy. Sa paanan ng estatwa ng batong babaeng demonyo ay may ilang salita. Moon Demon Queen. Ang Moon Demon Queen ay ang pinakasikat na emperor ng aking Moon Demon Palaces sa Void God Realm. Ang kanyang mana ay talagang hindi simple. Ang buong 2 buwang pag-unawa ay nagpapahintulot lamang sa akin na makuha ang kalahati ng impormasyon. Ang kaakit-akit na mukha ni Zhuang Wonner ay puno ng kagalakan. Ang Void God Realm ay nahati din sa mga tier. Kahit papaano sa Tianlu Islands, walang eksperto sa Void God Realm na nabigyan ng titulong Emperor. Lumingon ang mga mata ni Zhuang Wonner sa direksyon ng gitnang bulwagan. Nakapasok siya dito dahil sa isang tao. Sa gitna ng bulwagan ay may 4 na mas matangkad at mas kahanga-hangang mga estatwa na nagbigay ng di nakikitang intensyon ng enerhiya sa pag-iisip, na parang dumaan sila sa paglipas ng panahon. Ilang salita ang isinulat sa harap ng isang batong estatwa. Wind Lightning Emperor. Isang asol na buhok na kabataan ang nakaupo sa harap ng estatwa at tabletang bato na kumakatawan sa Wind Lightning Emperor. Ang asol niyang mata ay malamig at kasing talas ng kidlat. Zhou Feng, hindi ko akalain na matatanggap mo ang mana ng Wind Lightning Emperor ng ganoon kabilis. Noon ang Wind Lightning Emperor ay pinangalan ng pinakamabilis na emperor at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay walang kapantay.
Kahit na ang Purple Knight Saint Lord ay hinayaan siyang makatakas ng ilang beses. Isang boses ng isang babae ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa isip ni Zhao Feng, isang malabong imahe ng dalawang hindi maarak na kapangyarihan ang nagsagupaan sa walang limitasyong karagatan. Ang isa sa kanila ay ang malabo ng kidlat at hangin. Nilamon ng kidlat ang mundo at sa tuwing gumagalaw ang figure, nakakagalaw sila ng libu-libong milya at kahit na ang paggalaw ay maaaring i-flip ang langit. Para silang Diyos. Ang isa naman ay isang figure na nababalot ng mapangarapan na lilang liwanag. Ang figure ay katulad ng Purple Saint Partial Spirit ngunit may mas mataas na cultivation at nakipaglaban sa blur ng hangin at kidlat. Sa wakas, dahil sa pagkakaiba ng paglilinang ang figure ng hangin at kidlat ay kumislap sa karagatan at matagumpay na nakatakas. Ang Wind Lightning Emperor na ito ay talagang karapat-dapat na maging pinakamabilis na Emperor. Siya ay may kakayahan na hamanin ang mga may mas mataas na paglilinang at kahit na makatakas mula sa Purple Knight Saint Lord. Dahan-daang tumayo si Zhao Feng. Ang bawat estatwa ng bato at tabletang bato dito ay kumakatawan sa isang alamat. Dahil naiintindihan ni Zhao Feng ang mga batas ng kidlat, pinili niya ang mana ng Wind Lightning Emperor at gamit ang kanyang pangunawa sa kidlat at kakayahan sa pag-unawa ng God's Spiritual Eye, nakuha niya ang pagkilala sa estatwa ng bato. Ang bawat estatwa ng bato dito ay naglalaman ng mental energy spirit na katulad ng Purple Saint Partial Spirit ngunit ang kanilang katalinuhan ay hindi mataas at ang kanilang mga kalooban lamang ang natitira. Kahit na ang mga Emperor sa Void God Realm ay bumagsak, ang kanilang mga kalooban ay maaaring umiral pa rin sa loob ng maraming taon. Nabasag at naglaho ang tatlong palapag ng manang kidlat sa sukat ng kaliwang mata niya. Isang sinaunang stone tablet ang pinalitan at ang mga alon ng hangin at kidlat ay humihip sa gitna nito na naglalaman ng pangunawa at pangunawa ng Wind Lightning Emperor. Ang buong Wind Lightning Stone Tablet ay madilim at madilim. Wala pang 1% nito ang maliwanag. Hindi ko naintindihan kahit 1% ng pangunawa ng Wind Lightning Emperor sa loob ng 2 buwan. Umalis si Zhao Feng sa pangunawa na may pagod. Ang Lightning Inheritance na natutunan niya noon ay hindi kahit 1% ng pamana ng Wind Lightning Emperor. Mahirap isipin kung gaano kakilakilabot ang lakas ng pakikipaglaban ng Wind Lightning Emperor na ito noong nasa tuktok na siya. Ang maalamat na treasured na palasyo ay mayroong 4 na matataas na estatwa ng bato at mga tapyas na bato. Ang mga may-ari ng 3 sa kanila ay nakarating na sa Mystic Light Realm at isang hakbang ang layo mula sa Heavenly Divine Realm. Makikita ng isang tao kung gaano kakaiba ang Wind Lightning Emperor para sa kanyang batong estatwa na nasa parehong katayuan sa 3 iba pa. Ang dahilan kung bakit pinili ni Zhao Feng ang mana na ito ay dahil ito ang pinakaangkop para sa kanya. Hindi niya pinili ang Ice Elemental Inheritance dahil nag-aalala siya na kapag muling nag-evolve ang God's Spiritual Eye, magbabago ang bloodline niya at kapag nagbago na ang bloodline niya, mawawalan ng kahulugan ang Ice Inheritance na pinili niya. Ang Wind Lightning Inheritance ay walang ganitong problema. Si Zhao Feng ay may pundasyon para sa landas ng hangin at kidlat mula pa noong unang panahon. Meow meow. Sa kabilang panig ng palasyo nakahiga ang katawan ng munting pas ang magnanakaw sa dingding na bato. Sa dingding na bato ay isang madilim na transparent na punyal. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakaupo sa harap ng punyal na ito sa loob ng isang buong 2 buwan at paminsan-minsan ay winawagayway ang mga paa nito sa pagkabigo. Jang. Ang madilim na transparent na punyal ay biglang naglaho sa batong dingding. Meow meow. Masayang hinablot ng maliit na pas ang magnanakaw ang punyal gamit ang mga paa nito. Napatingin si Zhao Feng dito at bahagyang nagulat. Nagawa na nito sa wakas. Paano ito posible? Talagang nakuha nito ang maalamat na sandata na ito. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay napuno ng gulat at takot. Shua. Matapos matanggap ang madilim na transparent na dagger ay kumislap ito sa hangin at dumapo sa balikat ni Zhao Feng. Bahagyang natigilan si Zhao Feng. Anong uri ng sandata ang ginawa ng munting pas ang magnanakaw na nagpapanik at takot pa sa Purple Saint Partial Spirit? Higit pa rito, pagkatapos makuha ang punyal, ang mga kakayahan ng maliit na magnanakaw na pusa ay tila naging mas malakas. Oras na. Tinanggo ni Zhao Feng ang kanyang ulo at naghanda na iwanan ang estatwa at stone tablet na ito.
Sa kabilang panig ay nakita ni Zhuang Wonner ang mga kilos ni Zhao Feng at gustong sumunod ngunit medyo nag-aalangan. Ang bilis niya sa pagtanggap ng mana ay hindi kasing bilis ni Zhao Feng at ng maliit na pas ang magnanakaw at hindi pa kompleto. Si Zhao Feng ay mayroong God Spiritual Eye na nagpapahintulot sa kanya na tumanggap ng mga mana ng mas mabilis kaysa kay Zhuang Wonner. Zhao Feng, mayroong isang inheritance weapon sa southwest na sulok ng hall na maaaring angkop para sa iyong bloodline. Ang Purple Saint Partial Spirit ay huminahon at sinabi sa kanya. Bagamat ang Purple Saint Partial Spirit ay pangunahing nakatuon sa pagtulong kay Zhao Yufei na magmana ng mga guho na ito, walang nakakaalam sa lugar pati na rin sa kanya. Sige. Tumango si Zhao Feng at hindi nagtagal ay nakarating sa southwest corner. Bukod sa mga pamana at kasanayan, mayroon ding mga pamana ng armas. Sa sulok ng Timog Kanluran ay isang sira-sirang kalasag, isang eleganteng sirang espada at isang malalim na asol na kristal na sibat. Ang mga may-ari ng tatlong armas na ito noong nabubuhay pa sila ay nasa Void God Realm o hindi, ang kanilang mga armas ay hindi kukunin ng Purple Knight Saint Lord. Nang makalapit si Zhao Feng ay naramdaman niya ang malabong asol na dugo sa kanyang katawan na damaloy sa kanyang katawan. May naramdaman ang bloodline ni Zhao Feng at maging ang kanyang God Spiritual Eye ay bahagyang kumaibot. Weng! Ang malalim na asol na kristal na sibat ay nagbigay ng mahinang dagandong ng isang dragon at isang lamig na namuo sa kanyang kaluluwa. Kung ito ay isang normal na henyo na nasa True Lord rank, ang kanilang kamalayan ay maaaring selyuhan ng yelo at kahit na ang mga normal na Origin Core Realm expert ay hindi nang ahas na harapin ang pressure na ito. Jang. Ang malalim na asol na kristal na sibat ay nawala sa dingding na may larawan ng isang ice dragon. Si Zhao Feng ay likas na inabot at hinawakan ang kristal na sibat. Ito ang sikat na Ice Imperial Spear. Ang pagtatanim ng mga dating may-ari ay halos nasa itaas ng Void God Realm. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog. Agad namang nagpasalamat si Zhao Feng. Maaaring nakita ng Purple Saint Partial Spirit na ang Ice Imperial Spear na ito ay tugma sa kanyang bloodline at sinabi sa kanya. Ngayon ay natanggap na niya ang mana ng Wind Lightning Emperor at ang kanyang bloodline ay may Ice Imperial Spear. Nangangahulugan ito na nakakuha si Zhao Feng ng dalawang mana ng sabay-sabay. Ang Ice Imperial Spear ay naglalaman ng legacy ng dati nitong may-ari at ang sandata na ito mismo ay may mga batas ng yelo. Ang tanging ikinalulungkot lang ay ang rank ng Ice Imperial Spear na ito ay bumagsak at malayo ito sa prime. Gayunpaman, kahit na ang halaga ng Ice Imperial Spear na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 beses kaysa sa iba pang mga bagay na mayroon si Zhao Feng. Ang Three-Flowered Treasured Lotus, Luo Haobao, Water Moon God Peach Fan at iba pang mga item ay hindi na nagamit para kay Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malapit sa normal na huling yugto ng True Lord ranks at nalampasan ang Water Moon Pirate. Matapos matanggap ang angkop na mana, pumunta si Zhao Feng sa susunod na palapag, ang Purple Saint Treasured Palace na may mga direksyon mula sa mapa. Ang ikatlong palapag, ang Purple Saint Treasured Palace. Isang batang babae na nakasuot ng purple ang nakaupo sa harap ng malakristal na ket at ang mga sizzle ng Flames of True Spirit ay pumasok sa susi. Sa tabi niya ay isang babae sa estado ng isang lilang glow ng liwanag na lumutang sa himpapawid at tinulungan ang batang babae na naka-purple. Sa sandaling ito ay tumungo si Zhao Feng sa ikatlong palapag. Ito ang mana na pag-aari ng Purple Knight Saint Lord. Zhao Feng, para ihinto ang labis na enerhiya na gagamitin, malapit nang matapos ang Purple Saint Ruins. Maaari mong piliing manatili dito sa loob ng 10 taon at magtanim kasama si Yufei o maaari mong piliin na umalis. Sabi ng Glow of Purple Light. King of Gods, Kabanata 440. Bumalik sa Azure Flower Continent. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at siniyasat ang dimensyon at nakitang medyo hindi na ito matatag. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nawawalan ng enerhiya sa bawat segundong bukas ang ruins. Siya ang ubod ng Purple Saint Ruin at halos maubos na ang kanyang kapangyarihan pagkatapos ng lahat ng oras na ito. Kapag naubos na ang lahat ng enerhiya ng Purple Saint Partial Spirit, ang ruins na ito ay magiging walang may-ari at magkakaroon ng mga hindi inaasahang panganib. Maaaring gamitin ng mga eksperto sa labas ang pagkakataong ito at atakihin ang ruins.
Kaya, may dalawang pagpipilian si Zhao Fang. Manatili sa Purple Saint Ruins na maaaring tumagal ito ng hanggang 10 taon o bumalik sa Azure Flower Continent. Zhao Fang, mananatili ka ba o aalis? Bagamat ang Purple Saint Partial Spirit ay nasa isang walang laman na estado, mayroon pa rin itong hangin ng maharlika at kagandahan. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata habang nakatingin sa asol na buhok na binata sa kanyang harapan. Bilang controller ng dimensyon, alam niya ang lahat ng mga nakamamanghang display ni Zhao Fang. Kahit na ang bloodline ni Zhao Fang ay hindi kabilang sa isa sa 10,000 ancient races, ang kanyang kaliwang mata ay tiyak na nauugnay dito. Hiniling ng Purple Saint Partial Spirit na kontrolin nina Zhao Fang at Zhao Yufei ang Purple Saint Ruins ng magkasama. Masyadong mahaba ang 10 taon. Bulong ni Zhao Fang habang sinisimulan niyang isipin ang kanyang nakaraan. Sa pag-iisip pabalik sa simula ng kanyang cultivation mula sa Consolidated Realm hanggang ngayon, ilang taon na ba ang inabot niya? Si Zhao Fang ay gumamit lamang ng 3 hanggang 4 na taon at hindi pa siya 18 ngayon. Sa maraming lugar, si Zhao Fang ay hindi man lang ituring na isang nasa hustong gulang. Masyadong mahaba ang 10 taon para kay Zhao Fang. Ang 10 taon ay nangangahulugan ng hindi mabilang na mga pagkakataon para sa kanya. Higit pa rito, hindi ko maibabawas ang inaasahan ng First Elder. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa Broken Moon Clan at sa aking bayan noon? Sa pag-iisip hanggang dito, gumawa ng desisyon si Zhao Fang. Hindi siya maaaring manatili sa dimensyon ng Purple Saint ng ganoon katagal. Babalik ako sa Azure Flower Continent. Desididong sinabi ni Zhao Fang. Nang gawin niya ang desisyong ito, medyo nanghihinayang ang Purple Saint Partial Spirit. Kung ito ay isang normal na eksperto o kahit na sovereign sa Origin Core Realm, malamang na hindi nila isusuko ang pagkakataong ito. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa loob ng Purple Saint Ruins ay napakadalisay at mayroong hindi mabilang na mga kayamanan. Ang paglilinang dito ay tiyak na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Malinaw na alam ito ni Zhao Fang. Ngunit nagpasya pa rin siyang bumalik sa Azure Flower Continent. Ang mundo ay napakalaki at maaaring may mga kapalaran na mas malaki kaysa sa Purple Saint Ruins. Ang pag-asa sa mga bagay sa labas at tulong ay hindi maganda. At saka, nakatanggap na ako ng sapat na rewards dito. Napaisip si Zhao Fang. Kasing kalmado ng tubig ang kanyang puso at hindi natinag sa mga guho. Sister Purple Saint, maaari mo bang pabalaykan si Brother Zhao Fang sa Azure Flower Area at ibigay sa kanila ang aking mga kahilingan? Binuksan ni Zhao Yufei ang kanyang mga mata at ang kristal na susi sa kanyang harapan ay umugang ng mahina habang nagsimulang magbago ang mga guho. Nahulaan ni Zhao Fang na ang kristal na susi na ito ang ubod ng mga guho at hanggat pinipino ito ni Zhao Yufei, masisimulan niyang kontrolin ang mga guho ngunit sa ngayon ay hindi pa sapat ang kanyang paglilinang. Sige, bigyan mo ako ng kalahating araw na oras para maghanda. Ang Purple Saint Partial Spirit ay tumingin ng malalim kay Zhao Yufei ngunit hindi ito nagsalita. Nakipagdeal ang dalawa noon at igagalang ang pinili ni Zhao Fang. Gaya ng inaasahan, pinili ni Zhao Fang na bumalik sa Azure Flower Continent. Bagamat ang pinili ni Zhao Fang ay nagbigay daan din sa pagtupad sa hiling ni Zhao Yufei, sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam pa rin siya ng pagkabigo. Brother Zhao Fang, kapag bumalik ka sa 13 countries maaari mo bang iligtas ang Lin Mon Clan at kung maaari, magbigay ng balita sa Grand Elder ng Heavenly Yuan Clan Bayan Dao Sovereign na ligtas ako. Luhaan ang mga mata ni Zhao Yufei habang nakapikit at nakatutok sa pagpino ng kristal na susi. Sigurado. Tinanggaw ni Zhao Fang ang kanyang ulo na may kaunting pagkakasala. Hindi niya matulungan si Zhao Yufei na pinuhin o kontrolin ang dimensyon ng Purple Saint at halatang hindi siya maaaring manatili dito ng 10 taon. Pagkatapos, naka-crossleg si Zhao Fang habang naghihintay na lumipas ang kalahating araw at matapos ang mga guho. Gamit ang oras na ito, inayos ni Zhao Fang ang kanyang nakuha mula sa Purple Saint Ruins. Sa gitna ng lahat, ang Life Returning Grass at ang kumpanya ay napakahalaga sa Azure Flower Continent at kung ikukumpara dito ang mga kayamanan mula sa Watermoon Treasury ay wala. Nakatanggap din siya ng 2 pangunahing pamana, ang Wind Lightning Emperors, at Ice Imperial Spear. Sa loob ng kanyang isip,
Ang tattered stone tablet na natatakpan ng isang layer ng misteryosong hangin at kidlat ay naglabas ng walang limitasyong aura. Ang Wind Lightning Stone tablet na ito ay kumakatawan sa diwa ng isang emperor. Bagamat ang Wind Lightning Stone tablet na ito ay pagod na at madilim, wala pang 1% ang maliwanag. Nangangahulugan ito na ang pagkaunawa ni Zhao Feng ay hindi kahit isang daang bahagi ng Wind Lightning Stone tablet. Kung mauunawaan ko ang higit sa 1% ng Wind Lightning Stone tablet, hindi magiging mahirap para sa akin na maabot ang Origin Core Realm. Binawi ni Zhao Feng ang kanyang kamalayan. Ang proseso ng pag-unawa sa Wind Lightning Stone tablet ay tiyak na isang mahabang proseso. Ang stone tablet na ito ay magdudulot ng magulong alon kung ito ay kilala sa Azure Flower Continent. Pagkatapos ng lahat, ito ang pamana ng isang emperador sa Void God Realm at nalampasan ang karamihan sa mga pangunahing pamana. Pagkatapos noon ay sinimulan ni Zhao Feng na siyasatin ang Ice Imperial Spear. Ang Ice Imperial Spear ay malalim na asul at transparent na parang kristal. Ang Ice Imperial Spear ay isang inheritance type na sandata at sa kalakasan nito, ang ranggo nito ay hindi bababa sa Earth Grade Tier. Dahan-daang hinawakan ni Zhao Feng ang Ice Imperial Spear at ang asul na katawan sa loob ng kanyang katawan ay automatikong nagsimulang umikot at naramdamang napakalapit sa Ice Imperial Spear. Ang mga sandata ng Earth Grade ay mga alamat sa Azure Flower Continent. Ang nag-iisang Lord Dynasty ay nawasak ng isang Earth Grade weapon sa isang gabi lang. Weng! Ang Ice Imperial Spear ay biglang tila natunaw at pumasok sa loob ng katawan ni Zhao Feng. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Nawala na ang Ice Imperial Spear, ngunit sigurado si Zhao Feng na nasa kanya iyon at sumanib sa kanyang katawan. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at naramdaman ang aura ng sinaunang lamig sa kanyang bloodline na kapangyarihan na naglalaman din ng impormasyon sa mga batas ng yelo. Ang Ice Imperial Spear ay hindi lamang isang sandata. Naglalaman din ito ng inheritance information. Ang mga hula ng Purple Saint Partial Spirit ay napakatumpak at sigurado na si Zhao Feng ay angkop para sa inheritance weapon na ito. Gayunpaman, nalaman ni Zhao Feng na ang Ice Imperial Spear na ito ay pagod at karamihan sa kapangyarihan nito ay nasa hibernation. Ang desisyon ng Sacred True Dragon Gathering na ito ay hindi masama. Nakuha ko ang mga mana ng Wind Lightning Emperor at Ice Imperial Spear ng sabay. Si Zhao Feng ay labis na nasisiyahan. Bukod sa mga kayamanan at pamana, nakatanggap din siya ng ilang mga benepisyo at ang pinakamaganda ay ang pagpapalakas ng kanyang kaluluwa dahil sa Wood Spirit Essence Soul. Nakuha ni Zhao Feng ang maraming kapangyarihan nito at nilinis ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang mental energy level ay maihahambing na ngayon sa yumaong True Lord rank at naiintindihan niya kung paano gamitin ang Eye of Heaven. Ito lang ay sapat na para mabaliw sa selos ang iba pang mga henyo ng tatlong two-star sects. Unti-unting lumipas ang oras at inayos ni Zhao Feng ang kanyang nakuha. Kapag may mga gantimpala, may mga pagkalugi. Hindi mapakinabangan ni Zhao Feng ang espiritual na mata ng Diyos sa loob ng maikling panahon at hindi madaling gumamit ng makapangyarihang mga kasanayan. Bukod doon ay iniwan din ng batang alakdan si Zhao Feng. Nagtanong si Zhao Feng sa Purple Saint Partial Spirit at ang sagot na natanggap niya ay namatay na ang batang alakdan o wala sa mga guho. Ang batang alakdan ay hindi pa dapat patay dahil nararamdaman ko pa rin ang isang maliit na koneksyon. Sigurado si Zhao Feng. Siyempre, kumpara sa napakalaking benepisyo na nakuha niya, ang pagkawala ng batang alakdan ay wala. Shua. 2 Dark Silver Poison Corpses ang lumitaw sa tabi ni Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng lakas ng labanan, ang 2 Dark Silver Poison Corpse na ito ay maaaring pumatay ng sinuman sa ilalim ng Origin Core Realm hanggat sila ay kumukuha ng dugo. Bago ang Sacred True Dragon Gathering, hindi akalain ni Zhao Feng na magkakaroon siya ng 2 Ghost Corpse Slaves sa True Lord rank. Sa 2 True Lord rank Ghost Corpses lang na ito, halos lahat ng gusto niya ay magagawa niya sa Canopy Great Country. Ang ilan sa mga mas malalakas na puwersa tulad ng pangunahing pamilyang Liu ay mayroon lamang 1 o 2 True Lord ranks at ilang malakas na bansa ay mayroon din sa halagang ito. Ito ay malakas na mga bansa at mahusay na mga bansa. Ang mga maliliit na bansa tulad ng 13 bansa ay walang mga True Lord ranks at maging ang True Mystic ranks ay napakabihirang.
Sa isang kisap mata kalahati, isang araw na ang lumipas. Zhou Fang, ang mana ay nagsasara na ngayon. Ibabalik kita sa Asher Flower Area. Ang boses ng Purple Saint Partial Spirit ay tumunog sa kanyang isipan. Salamat, Elder Purple Saint. Agad na nagbigay ng lubos na pasasalamat si Zhou Fang. Hindi mahirap para sa kanya na hulaan na ang Purple Saint Partial Spirit ay gugugol ng maraming enerhiya para pabalaykan siya. Zhou Fang, hindi mo kailangang maging magalang. Ito ang dapat kong gawin. Kahit na hindi ka kaibigan ni Yufei, sa katotohanang pinrotektahan mo ang Touiring Trio at ang depekto ng dimensyon, gagawin ko ang lahat para matugunan ang iyong pangangailangan. Ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit. Pagkasabi nun, Wu! Ang Purple Saint Treasured Palace ay kumikinang sa isang makinang nalilang liwanag at isang alon ng spatial na kaguluhan. Isang purple na pinto ang biglang lumitaw sa harap ni Zhou Fang. Senior, mas mabuti kung ipadala mo ako sa southwest ng Northern Continent. Nahulaan ni Zhou Fang na malamang na natapos na ang Sacred True Dragon Gathering at ang southwest ng Northern Continent ay kung saan naroon ang 13 bansa at 2 malakas na bansa.